Do you honor God in your young days? Good morning and welcome to our Life Talk devotional. Sabi dito for young quotes, if you don't do wild things while you're young, you'll have nothing to smile about when you're old. But the Bible says in Ecclesiastes chapter 12 verse 1, don't let the excitement of your youth cause you to forget your Creator. Honor Him in your youth before you grow old and say, life is not pleasant anymore. So bago po muna natin expand ito, hinihiling ko po muna na tayo po ay manalangin panandalian. Father God, patuloy ko nga po na kumilos po sa amin sa umaga pong ito, sa aming pong pag-aaral. Naway ingat kami po ay patuloy mo na gabayan at patuloy ka na kumilos sa amin sa pag-aaral mo ng iyong salita sa araw na ito. At tumimo po sa aming mga puso ang lahat po ng mga salita mo, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, sabi nga po nila, at alam ko po na kayo din, alam na alam nyo to, YOLO. What does it mean? You only live once. Kaya nga sabi nila, minsan ka lang mabuhay, so sige lang, you live like young and wild and free, di ba po? Pero mayroon pong paalala po sa atin ang Biblia para dito. I'm not only speaking to the young ones or yung mga tinatawag nating mga youth or teenagers, but I'm also speaking for the mga grown people na kaya pa po natin na makapag-serve sa Panginoon or hindi pa tayo umaabot doon sa oldies na tinatawag. Ang sabi nung iba ay mga thunders, mga matatanda na po, na halos pag naglalakad kailangang alalayan, di ba po? So, ito po ay naniniwala ako ay para sa ating lahat at hindi lang para sa mga youth. Bakit po? Dahil pag sinabi po nating young, no? So ibig pong sabihin nandito ito pa po yung kalakasan po natin ng ating mga katawan. Hindi pa natin kailangan ng ibang tao para tulungan tayong kumain, maglakad, magluto, at mga small things. Meaning to say po, ito yung part ng buhay natin na malakas pa po tayo. So guys, saan natin po nagagamit yung mga kalakasang iyon? Gusto ko pong magbalik or bumalik ng onte, atras po tayo doon sa Ecclesiastes chapter 11 po, no? Ang sabi po dito, young people, it's wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. Pero may kasunod po ito. Sabi dito, but remember that you must give an account to God for everything you do. Let me repeat that. But remember that you must give an account to God for everything you do. So lahat po pala ng ating ginagawa, ia-account natin, ipagsusulit po natin sa Panginoon. Nakakalungkot lang pong isipin na sa mga panahon na ito, marami po akong nakikita pag nagbubukas po ako ng Facebook or mga Instagram, no? TikTok lang ng TikTok. Madalas, ang pinopost sa Facebook ay mga bagay na
Wala namang kakwenta-kwenta. Mga bagay na hindi nakakatulong sa iba. Sorry po para sa mga natatamaan. Pero ang Facebook, I believe na ang Facebook para sa akin ay hindi po ito isang bagay or isang way po para doon ka maglalabas ng sama ng loob mo or doon ka parang gagawin mo siyang diary. No, because it's a social po yun eh. So, ang Facebook ay for friends, making friends. At dapat yung mga nilalagay natin doon ay mga bagay na kaaya-aya, mga bagay na nakakatulong sa iba para ma-boost ang kanilang sosyalidad at ganun din ang lalong-lalo na sa kanilang spiritual na pamumuhay. So, marami din po tayo na napapanood sa news ngayon, di ba po? Mga kabataan na napapahamak, kabataang napapariwara, mas dumadami ang mga cases ng mga tungkol sa mga kabataan pa lang. Anong nangyayari? Namamatay, nasasaksak, nare-rape. At sobrang nakakaawa po. Sana ito pong mga bagay na ito ay isipin natin na yes, oo, we only live once, pero para kanino't ba tayo nabubuhay at bakit ba tayo nabubuhay? Ang sabi nga ng author ng Ecclesiastes, doon sa, kung titingnan nyo po, babasahin nyo po sa unang chapter niya, verse 1, sabi niya, everything is meaningless. Wala pong katuturan. Dahil lahat naman ng bagay po dito sa mundo ay nawawala. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko po na ang bawat isa sa atin ay i-honor natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Huwag nating hayaan na yung lakas natin ngayon, ulitin ko po, hindi lang po ako nagsasalita para sa mga youth or mga young or mga teenagers, pati po sa mga titas and titos natin dyan na hindi pa naman nare-reach yung point na hindi na sila makaano. Wag nyo pong antayin, wag po nating antayin na kapag uugod-ugod na tayo, saka tayo magsaserve sa Panginoon. Saka tayo pupunta ng church. Saka natin maaalala ang Diyos. Ang masaklap na katotohanan kung kailan nasa kamatayan o nasa bed na ng kamatayan, doon lang natin naaalala kung sana bigyan mo lang ako, Panginoon, ng lakas, ganito, ganyan, mag-serve ako sa iyo. No. Ang sabi ng Biblia po, malinaw na malinaw po diyan, no? Honor Him in your youth before you grow old. Honor. Napakasimple lang po ng gusto ko pong i-emphasize po dito sa umaga pong ito sa pag-aaral natin. Yung pagtugon lang po. Pagbibigay natin ng oras para sa Panginoon. Pag-serve po sa Kanya. Don't let our excitement or don't let the excitement of our youth or yung kalakasan natin makalimutan natin ang Panginoon. Yes, malakas tayo, kaya nating gawin yun, gawin yan. Pero sana mga kapatid, hindi dumating sa punto na sasabihin nating sayang o hindi tayo makakapag-isip ng mga bagay na kapag tayo uugod-ugod na dapat ganito yung ginawa ko. So, ayan po. Again, tatanungin ko po ulit kayo. Do you honor God in your young days? So, sana po ay pagbulay-bulayan natin ito at araw-araw nating isipin na dapat habang tayo ay may lakas, habang tayo ay may hininga pa,
i-honor natin ng Panginoon, pagsisilbihan natin siya. Amen po ba? So, sige po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama, salamat po sa maikling natutunan po namin na dapat hindi po namin tinitake for granted, Lord, ang kalakasan na ibinigay mo sa amin. Yung pagiging malakas, yung pagkakaroon namin ng strength to do these things, Panginoon, ay gawin po namin ito para sa iyo, Lord God. At may balik namin sa iyo ang papuri, Panginoon, at pasasalamat na dapat lang ay para sa iyo. Panginoon, patuloy ko nga po na kumilos at mag-ingat po sa bawat isa sa amin at binabalik lahat po namin ng papurit pasasalamat sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So guys, thank you po sa pakikinig po ng Life Talk Devotional. So, we'll see you again on our next video. Bye and God bless!